Sige po, try niyo po ulit magsalita. And Sige po, okay na daw po. test mic, test. Yan po, rinig po. Sige po, muli po ay isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, and namiss ko po ang mga kapatiran dyan sa Sarga dahil dahil yung pong aming pong bakasyon ay dahil kami po ay nagbakasyon ng last month, and salamat po sa Panginoon sa privilege na kanya pong ibinigay to para mag-devotion, and hindi ko na rin po papatagalin, and I invite everybody to please open our Bible in the book of Luke, chapter 13, verse 6 to 9, at akin na lamang pong babasahin at inyo pong sundan po sa inyo pong mga mata. And sa Luke chapter 13, verse 6 to 9 po. Nandiyan na po ba sila? Sabi po ng Luke chapter 13, verse 6 to 9. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Verse 7. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why convert it the ground? Verse 8. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dump it. Verse 9. If it bear fruit, well, and if not, then after that, thou shalt cut it down. Tayo po ito ang daliyang yung po kumikita at manalangin. Pakilang Diyos na marami po makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa muli po privilege and opportunity na matuto po sa inyong pong salita, at kami po ay makarinig po sa Panginoon. Dalayan po Panginoon na gabayan niyo po nawa po ang Holy Spirit po ang siyang gumabay o magbukas po ng aking bibig, at bigyan niyo po nawa ang bawat isa ng wisdom and understanding sa lesson na aming po mapapakinggan po sa umaga po na ito. Ano man po yung mga bagay na aming po nagagawa lamang po sa inyo, ay hinihingi po namin ito ng kapatawaran ng Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na maunawaan po ang inyong salita, na hindi po umuwi ang bawat isa na wala pong dala-dala na lesson po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. So, dito po sa ating pong text na nabasa, ay ito po ay ang talinghaga, o sa Tagalogin ko na lang po, ang talinghaga sa puno ng igos na hindi nagbubunga. So, ito po ay related po, o ito po ay katuloy po nung tennis po ni Brother Albert, doon po sa Luke chapter 13 verse 1 to 5. At sabi po dito sa huling verse, bago po yung ating text, sabi po niya, ang Bible, I tell you, nay, but except you repent, ye shall all likewise perish. So, ito po makita po natin na ang Panginoong Jesucristo po ay nagtuturo sa mga Israelita o sa mga tao about o patungkol po sa repentance. Kaya ang Panginoong Jesucristo po, galing po sa kanyang bibig mismo, lumabas po, o sabi niya po, gumamit po siya ng isang parable para i-explain po yung about sa repentance po. So dito po, ano po ba yung ibig sabihin, o ano po ba yung symbol po ng fig tree? Ano po ba yung symbol po ng fig tree? Ang fig tree po ay isa pong klase ng puno na nagbubunga. Meron po kasing dalawang klase ng puno. Normally, ang puno na nagbubunga. At meron naman po yung puno na nakadesign na puno na hindi nagbubunga. Pero ito pong pag-aaralan po natin, ito pong fig tree ay nakadesign po siya para magbunga. Ginawa po o nilikha po ng Panginoon itong fig tree para magbunga.
At dito po makita po natin, ginamit po ni Jesus o ating Panginoong Kristo ang fig tree as ang tawag po dito, ito po ay symbol po ng prosperity po ng mga Israelita o yung mga God's chosen people. Kasi po ang fig tree ay ito po ay nung una pong panahon, nung panahon po ng Panginoon, hindi po importante sa kanila ang pera o ang gold. Ang importante po sa kanila yung pagkain. Kaya ito po, napakahalaga po, itong symbol po ng fig tree sa mga Israelita ay napakahalaga po dahil ito po yung sign na sila po ay yung blessings ay nasa kanila. Dahil ito po ay, ito pong fig tree po na ito ay pag i-compare po natin sa mga ibang mga fruits o bear fruit, yung nagbubunga na puno, sila po ay sa 3 taon po yata ay research ang fig tree simula po sa pagkatanim, pag magbibilang po ng 1 year, sa 1 taon po 3 beses po silang magbunga. So, itong fig tree ay isang symbol po ng blessings or prosperity po ano. And ito po yung symbol po ng mga Israelites o mga mananampalataya ko. So dito po makita po natin kanino po ba ina-address itong parable po na ito. Ito po ay naka-address po sa mga mananampalataya and God's chosen o yung mga pinili po ng Panginoon. At dito po sa verse 6, ang sabi po niya dito, He spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sowed fruit thereon and found none. So dito po makita po natin sa verse 6 na meron pong isang a certain man dito. Ang certain man po dito ay tumutukoy po sa Panginoon, ano, sa may-ari po ng tanim, ano. Kaya dito makita po natin na binisita niya po yung kanya pong tanim dito po sa ubasan, pero nung binisita niya po, makita po natin na wala po siyang nakitang bunga nitong fig tree na ito, ano. So ang tanong, bakit po kaya wala pong nakitang bunga yung may-ari dito sa fig tree, ano? And dito po sa verse 7, ang sabi po niya dito, Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree and find none. So dito po, nakita po natin na 3 taon na po palang 3 taon na po pala itong fig tree na ito ay nakatanim doon sa vineyard, pero wala pong makitang bunga, ano, dito sa fig tree po na ito. Kaya dito po, ang tanong po dito sa verse 7, bakit kinuman po ng Panginoon na ipaputol itong fig tree? Number 1 reason na makita po natin kung bakit niya gustong ipaputol is, if you look at the word, wala po siyang makitang bunga. O first point is not producing fruit. So ang reason kung bakit po gustong ipaputol po ng may-ari yung fig tree na inaasahan niya o nag-expect siya na mayroong bunga, ay ang number 1 reason ay hindi po nagpo-produce ng fruit. At ang isa pong katotohanan dito ay ang Panginoon po ay sa kanya pong mga pinili o sa mga sumasampalataya sa kanya, ang tinitingnan po talaga ng Panginoon ay yung pong bunga. So ano po yung bunga na tinutukoy po dito? If you look at the word fruit, ay paulit-ulit po na binabanggit po yung fruit po dito. Ano po ba yung fruit na tinitingnan po ng may-ari? In Galatians chapter 5 verse 22 to 23, nakita po natin po dyan yung fruit. Ito po yung, hindi po ito yung bunga na tinutukoy po na bunga po ng mga halaman, kundi spiritual fruit po ito. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Kinalaman pong babasahin. Ano po ba yung hinahanap po ng Panginoon dito sa puno na ito? Galatians 5 chapter 22 to 23.
Ang sabi po niya dito ay but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Sa verse 23, meekness, temperance. Against such there is no law. So dito po, ang tinutukoy po na hinahanap po ng Panginoon dito sa puno po nito ay ang hinahanap niya po ay yung bunga, ano? Hindi niya po tinitingnan kung gaano kalago po yung puno. Ang importante po sa kanya na hinahanap niya ay yun pong bunga, ano? So makita po natin doon yung reason kung bakit gusto niyang ipa-cut down. Pero ang number one reason po is hindi po nagpo-produce ng fruit, ano? And number two reason na makita po natin dito sa verse 7 is useless, ano? Pagka po ang puno ay useless, o wala pong pakinabang, kung ang puno po na nakadesign para magbunga ay hindi po nagbubunga, syempre po ang tawag po doon is wala pong pakinabang. Kaya po doon po sa verse 7 makita po natin yung word na kamberet. Ang ibig sabihin po ng kamberet ay ito po ay sa salitang Hebrew ay katargeo, ano? Na ibig sabihin po ay wala pong pakinabang. So yun po yung makita po natin na reason kung bakit gustong ipaputol po ng may-ari yung pong fig tree. Pero dito po sa verse 8 makita po natin na ito pong vine dresser, itong kausap po ng may-ari, nakiusap po itong vine dresser na bigyan po ng pagkakataon na magbunga itong fig tree na ito. Sapagkat kung makikita po natin, kung i-apply po natin ito sa ating pong sa church, ano, bakit po meron pong mga antatagal ng mga, I will use the word Christians, pero bakit po wala pong makitang bunga? Ano? Wala pong ano po ba yung bunga, yung changes po, ano? Gaya po sa nabasa po natin sa Galatians 5:22. Yun po kasi yung hinahanap po ng Panginoon eh. Yung pong fruit, yung pong changes na fruit of repentance. Kasi yun po yung hindi po pinagbabasihan po ng Panginoon dito kung gaano po kalago yung fig tree. Ano? Kung gaano po kalago, kadaming leaves o yung puno, kundi ang pinagbabasihan po dito ng Panginoon o yung fruit po, ano. Kaya kung titignan po natin yung bawat isa, no, tignan po natin ang bawat isa. Kung titignan po natin si halimbawa yung katabi po natin, di ba makikita po natin kung meron siyang, makikita po ba natin kung merong bunga ito, meron po bang nagbago sa kanya. Yun po yung tinitignan po ng Panginoon eh. Yung fruit, yung love, yung joy, yung meekness, meron po, ang tanong po, meron po ba sa atin makikita? O makikita po ba sa atin itong mga ito? Kasi ito po talaga yung binibigyan din po ng Panginoon dito na gusto po niyang makita sa atin yung Christ-likeness. Ano? And sa verse 8, and he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. Dito gusto na pong ipaputol ng may-ari po yung fig tree. Kasi ano pong dahilan, hindi po nag-produce ng fruit. Number 2 na dahilan, wala pong is useless. Pero makita po natin dito yung pong mercy po nitong vine dresser na nakiusap po sa may-ari, ano? Nakiusap na Panginoon, sabi niya dito sa verse 8 and he answering said, Lord, unto him, Lord, let it alone this year. Nakiusap sa may-ari na wag puputulin. Ano? Bakit nakiusap? So dito po makita po natin sa verse 8, the important role and the patient of the dresser. Sino po ba yung dresser na tinutukoy po dito? Ito po yung ang Panginoong Kristo po ito, nakikipag-usap sa Ama. Isa pong katotohanan mga kapatid sa Panginoon, ano? Maraming time na po na gusto pong bumalik po ng Panginoon dito, ng Ama, para i-judge niya po, para anihin po yung totoong talagang para sa Kanya. Pero binibigyan po ng chance ng Panginoon na magsisi ang bawat isa. Ito po ay naka-address po sa mga mananampalataya, no? Siguro po sa mga nakikinig, siguro meron po magsasabi na buti na lang hindi ako Kristiyano. Ang tanong dito, kung yung Kristiyano nga o believers po ay i-judge po ng Panginoon, paano po kaya yung mga hindi mananampalataya, ano? So dito po,
binibigyan din po ng Panginoon kung ano po yung yung pong repentance na tinutukoy po dito. Ito po ba ay kung ano po ba yung tinitignan po ng Panginoon. And dito nga po, makita po natin sa verse 8 yung the important role of the dresser, ang Panginoong Kristo ay ano po ba yung role niya po, ano? And dito po makita po natin na binibigyan po na humingi po siya ng chance sa Ama na itong mga nakatanim na fig tree na ito sa vineyard ay bigyan ng chance para mamunga, ano? Kasi dito gusto na po talagang ipa-cut down ng may-ari yung puno ng igos, ano? Pero nakiusap po itong vine dresser, ang sabi niya, let it alone this year also till I shall dig. So makita po natin dito yung pong katyagaan po ng Panginoong Kristo na mag-share ng Word of God. Kasi yun po yung makakapagpabunga po sa puno yung pong salita po ng Panginoon, if we truly repented, ano? At yun po yung isang katotohanan. At yung word po dyan sa verse 8 na dung it, ang ibig sabihin po ng dung it is, o kung bababawan po natin, ito po yung if we fertilize, ano? Yung word po kasi na dung it is, hayaan nyo po na hukayan ko itong puno na ito at para i-fertilize ko. Kasi yung dung it in the old times, ang ginagamit po rin po nila na pangpataba para magbunga yung isang puno o halaman ay yung pong mga waste po ng mga hayop. Kasi sa panahon po natin ngayon, gumagamit na po sila ng mga chemical na fertilizer. So dito po makita po natin kung ano po yung importansya po ng fertilizer, ano. At makita po natin dito yung pong role po ni Jesus Christ. Ano. Para po tayo ay magbunga, we need Jesus Christ, we need His words, at kailangan pong nating magpasakop sa Kanya, no? Kasi siya po yung magbibigay po ng bunga, no? Hindi po natin kaya ito with ourselves, kung hindi po natin talaga sinosurrender po yung ating sarili, ay mahihirapan po tayong magbunga. So dito po, saglit lang po ito at hindi naman po ito ganun katagalan. At dito po sa verse 9, dito po makita po natin yung pong condition, ano? Pag may nakikita po tayo sa verse 9 na if, ito po ibig sabihin po nito ay ito po yung condition po, ano? Ano pa yung makita po natin dito sa verse 9 na condition? And if it bear fruit, well. And if not, then after that, thou shalt cut it down. So dito po makikita po, di ba po, kung mapapansin po natin sa verse 8, nakiusap po yung vine dresser na bigyan ng pagkakataon na mamunga itong mga fig tree. Pero meron pong limited time lamang po na kung titignan nyo po, let it alone this year sa verse 8. Ang tanong po dito ay hihintayin po ba natin na yung time na dumating po ang Panginoon bago po tayo mag-fruit? Paano ang tanong po? Paano po kung ang Panginoon ay dumating na sa susunod na week? Ano? So napakahirap po, ano? At ang judgment po dito sa verse 8 is cut it down. Kung i-research po natin yung the word na cut it down, ay ito po ay judgment po ng Panginoon sa mga tao o sa mga mananampalataya na ang tagal na sa loob ng church na nakakarinig ng salita ng Panginoon na walang nakikitang pagbabago. Ito po yung judgment po ng Panginoon. Ano po yung judgment niya? Pag wala pong makikita sa verse 9, sabi niya, and if it bear fruit, okay, huwag mong puputulin. Sabi ng Panginoon. And if not, ano po yung hatol ng Panginoon? Ano po yung judgment na makita po natin dito? Puputulin pag wala pong makitang bunga. So ano po yung lesson na makukuha po natin dito? Ang tunay na pagsisisi ay makikita po sa bunga. Ano? At yun po yung titignan po ng Panginoon pagdating po ng judgment o pag dumating po yung anihan. Ito po ay related po dun sa parable of tare. And meron po siyang
similarities, ano, tear and wheat, ano, di ba po yung tear and wheat, magkapareho po siya. Pero hinayaan po ng Panginoon na tumubo, ano, at nung ang Panginoon ay mag-harvest na, tinignan nyo yung bunga, ano. So ano pong point po dito? Kung sakali pong dumating ang Panginoon mamaya o bukas, ang tanong po ay ano po yung madatnan niya na bunga sa atin? Ano po yung makikita niya po na bunga? O yung sign na tayo po ay talagang nagsisi. Ano? Sa pong katotohanan po dito ay hindi po nakabase ang Panginoon sa yung pong appearance po natin, hindi po nakabase ang Panginoon sa kung ano po yung nagawa po natin. Ang titignan po ng Panginoon, yun pong fruit, ano? Yun pong kung meron po bang nabago sa atin. At yun po yung tinitignan po niya. So dito, nakita po natin na dapat meron na pong judgment sa atin ng Panginoon eh. Pero bakit po kaya hinahayaan niya na itong mga fig tree na ito ay hindi niya pa kina-cut down. Ang isa pong katotohanan ay binibigyan po tayo po ng Panginoon ng chance para po ay totoong magsisi. And ayun lamang po. And to God be all the glory. At tawagin ko po si Pastor Jay. Hello bro, close and prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na Ama namin po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe na inyo pong ibinigay po sa amin, Panginoon. Tunay nga po na ang inyo pong ang habag para kami po ay bigyan po ng pagkakataon ng bawat isa na totoong magsisi po, Panginoon Diyos. Dahil ang pagsisisi po ay binabase niyo po sa bunga o Panginoon Diyos. Kapag kayo po ay dumating po yung time na kayo po ay dumating na, ang titignan niyo po, Panginoon, yung pong bunga, yung pong changes sa amin po, yung pong love, yung pong joy, yung meekness na kagaya po ng Christ-like po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po nawa ang bawat isa na ma-examine po, Panginoon, ang mga amin pong mga sarili, kung meron po bang mga changes po sa amin pong mga buhay po, Panginoon Diyos. Sapagkat napakalinaw po ng sinasabi po nyo dito sa Bible na binibigyan nyo po ng chance na mamunga ang mga puno o kami pong mga mananampalataya para po pag kayo po ay dumating ay makikita nyo po yung totoo pong i-harvest nyo po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po and patawad po sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen.